Ang kahulugan ng bahaghari ay bahag at hari. Ang mga bahaghari, bahagsubay o balangaw, ay mga punto ng kulay na nasa anyo ng kalahati o buo upang bumilog. Makikita ang pinomeno o likas na kaganapang ito pagkatapos ng pag-ulan. Mula sa singaw ng pandilig na may pangwisik o kaya mula sa singaw ulap ng isang umaagos na talon. Nabubuo ang bahaghari mula sa sinag ng araw o mga malahumigmig na ambon sa hangin. Ngunit sa mundo ng pantasya, ang bahaghari ay isang lagusan o daanan ng mga engkantong gustong maglabas-masok sa daigdig ng mga tao at sa daigdig ng mga elemento. Tulad ng isang kwento ng magkakaibigan habang nasa field trip sila ng isang paaralan galing sa Kamaynilaan. Pumunta ang grupo ng mga estudyanteng nasa kolehiyo upang manaliksik sa kagubatan sa isang probinsya ng Quezon Province. Sina Janelle, Mark, Gerald at Cesar, mga mag-aaral sa isang agham sa pananaliksik sa mga iba't ibang uri ng hayop sa kagubatan. Napili nilang puntahan ang probinsya ng Quezon sa kadahilan ng maraming kagubatan ang naroon at tiyak masasagot ng mga ito ang katanungan sa asignaturang kanilang tinatapos. Si Janelle ay isang nag-iisang anak ng mayamang negosyante na si Mr. Jaime, isang may-ari ng minahan sa Maynila. Lahat ng luho ng binata ay ibinibigay ng ama. Ngunit sa kabila noon, lumaking walang ina si Janelle. Dahil pagkatapos siyang isilang, iniwan na siya nito sa kanyang ama. Si Mark naman ay simple lang ang buhay, isang working student. Ganoon rin si Cesar. Pareho sila ng binata na kailangang magbanat ng buto para matustusan ang pang-araw-araw ng pag-aaral. Samantalang si Gerald naman ay anak ng isang may-ari ng katayan sa Maynila. Kaya likas ang pagiging mayabang at bully sa ugali nito. Habang nagbibiyahe ang magkakaklase, sakay ng isang malaking bus sa pinamumunuan ni Ginoong Santos, isang profesor sa kanilang klase. Namangha ang lahat ng estudyante sa kanilang nakikitang mga nagagandahang tanawin. Samantalang hindi naman naiwasan ng mga estudyante na mag-ingay habang nasa biyahe. Kaya pinahinto ito ng Ginoong Santos upang magsalita bilang paalala sa mga mag-aaral. Mga mahal kong mag-aaral, pagdating natin doon, walang pasaway para iwas tayo sa disgrasya. Kagubatan ang pupuntahan natin, hindi lang tayo ang nandoon. May mga nakatara doon na hindi natin kauri. Kaya dapat magtabi-tabi kayo kapag may gagawin kayo. Mahirap na baka makasagi kayo sa mga hindi nakikita. Makahulugang paalala ni Ginoong Santos. Nakinig naman ang mga estudyante, maliban lamang sa grupo ni Janelle na walang ibang ginawa kundi panay tawa at pag-iingay. Ngunit mas lalo lamang lumakas ang kanilang sigawan at tawanan nang marinig ang mga sinabi ng kanilang guro. Mag-aalas 4 na ng hapon sila nakarating sa kampo. Napagtatayuan nila ng mga tent. Kaagad nag-utos ang profesor na magtayo ang bawat isang may dalang tent. At ang walang dala ay makashare na lamang sa iba. Yun din ang ginawa ng buong mag-aaral ni Ginoong Santos. Gabi na nang matapos nilang mabuo ang mga tent. Kaya nagkanya-kanyang kuha na sila ng mga pagkain. Ang bawat estudyante ay umupo sa paikot na apoy na sinisigaan nila at doon nagsalo-salo. Pagkatapos nilang maghapunan, pumasok na kaagad sila sa kanilang mga tent upang magpahinga. Dahil kinabukasan, maaga pa silang aakyat ng bundok upang gawin ang kanilang task sa bawat grupo. Kinabukasan, maaga pa silang lahat ginising ng profesor, kaya naman kanya-kanyang bangon na rin ang lahat. Pagkatapos magligpit ang higaan, naligo at kumain. Nagpila na rin ang lahat upang sa ganun ay maiyahani sila sa kanilang guro sa bawat grupo. Kada 4 sa kanila ay isang grupo, kaya ang 4 na magkakaibigan
ay hindi na naghiwalay pa. Nagsalita naman ang professor bago sila pinaakyat sa kagubatan sa bundok. Guys, kailangan makita ninyo ang mga flag na may mga pangalan ng hayop. At yun ang dapat yung pag-aralan bawat grupo. Bawat kulay na itala na sa isang grupo. Anunsyo na Ginoong Santos. Yes po sir, yes po sir. Sagot ng bawat grupo. Umalis na ang bawat grupo pupunta sa mataas na bundok kung saan may gubat. At doon itinanim ang bawat flag na hahanapin nila. Bawat grupo may kanya-kanyang kulay. Kulay berde ang napili na kulay ng grupo ni Janelle. Kanya-kanyang dala ng mga gamit nila dahil hindi lang isang araw ang paghahanap ng bawat grupo. Dahil bawat bandera, may mga nakapangalan ng hayop na kailangan nilang pag-aralan bago nila madala lahat sa professor. Kaya kailangan nilang apat makita agad upang hindi sila maiwan sa ibang grupo. Mga tol, handa na ba kayo? Tanong ni Janelle. Oo naman tol, handa na kami. Sagot ni Mark. Pagkatapos na lang mag-impake ng mga dadalhin, umalis agad silang apat papuntang gubat. Habang naglalakad sila, biglang napansin ni Cesar ang isang mama. Habang tinititigan sila, kaya naman nginitian niya na lamang ito. Walang emosyon ang matanda sa kanya. Nang malapit na silang magkasalubong, nagsalita ang matanda at tinuro si Janelle. Ikaw binata. Ikaw ang makakakuha ng isang mutya sa dulo ng baghari. Saad ng matanda bago ito umalis. Nagtaka naman ang magkaibigan sa sinabi ng matanda kay Janelle. Biglang natawa ng malakas si Gerald at biniro niya ito. Sinaway naman agad siya ng tatlo na hindi mag-iingay dahil iyon ang bilin ng kanilang professor. Tumahimik naman bigla si Gerald. Nagpatuloy ang apat sa paglalakad papasok sa kagubatan. Marami silang nadadaanan ng mga hayop nang mapansin nilang may isang kulay berde na flag na nakasiksik sa ugat ng puno. Kinuha agad ni Janelle at nakasulat doon ang pangalan ng isang hayop. Isang unggoy na kulay puti ang kanilang unang hahanapin. Natuwa ang apat dahil para sa kanila, madali lang ang kanilang gagawin. Habang naglalakad silang apat, sadyang maingay si Gerald kaya sinabihan ito ni Janelle. Tol, hinaan mo na lang ang boses mo, baka totoo ang sinabi ni professor sa atin. Saad ni Janelle. Maniniwala ka doon tol. Biro lang sa atin ni Prof yun para matutok tayo sa task niya. Sagot ni Gerald. Hindi na lang kumibo si Janelle dahil hindi nakinig si Gerald sa saway niya. Maya-maya nakita ni Mark ang isang mataas na puno at may naaninag ito. Nang mapagtanto nito na isang unggoy na puti, sinenyasan niya ang kanyang mga kaibigan na nakita na niya. Kaya tumawa muli si Gerald. Iko naman ito ni Cesar na hindi mag-iingay para mapag-aralan nila ito. Nagmatsyag ang apat, ngunit hindi bumaba ang unggoy. Nainip naman si Janelle sa paghintay. Dahan-dahan itong umakyat ang puno, dala ang kamera upang makunan ng litrato ang unggoy na puti. Pagdating niya sa taas, nagulat siya dahil nakita niya ang taas ng puno ay para itong tahanan ng mga puting unggoy. Agad niya itong kinunan ng litrato. Bago bumaba, kwento niya ito sa tatlo. Para maniwala sila, dahan-dahan namang umakyat ang tatlo. Tulad sa nakita ni Janelle ang nakita nila. Ngunit naramdaman sila ng mga puting unggoy at biglang sinugod sila. Dahilan ng kanilang pagkahulog pababa. Halos mabalian sila nang makarating sila sa lupa. Nagulat naman si Janelle dahil sa nangyari. Agad silang tumayong tatlo at niyayang tumakbo si Janelle dahil galit na ang mga unggoy sa ginawa nila. Nang makita ni Janelle ang mga puting unggoy, na galit nga habang bumababa sa puno.
Agad tumakbo silang apat upang makalayo sa maraming unggoy na gusto silang saktan. Nang makalayo na sila at di na nasundan ng mga puting unggoy, nagpahinga silang apat sa isang puno na malaking kahoy. Nang mapansin ni Mark ang isa pang kulay green na flag, kinuha niya agad ito at binasa. "Mga tol, kambing na 3 ang sungay ang nakasulat," saad ni Mark. Ala, meron ba yan mga tol? Sagot ni Cesar. Pagkatapos nilang magpahinga, nagpatuloy sila sa paglalakad sa loob ng kagubatan. Habang naglalakad sila, napunta sila sa isang batis. Namanga silang apat dahil sa kagandahan nito. Napansin ng apat na papagabi na, kaya naisipan nilang doon malapit sa batis sila gagawa ng kanilang mapagpapahingahan. Binaba nila ang kanilang mga gamit at dali-dali silang nag-ayos ng kanilang tent. Habang nag-aayos sila, panay tingin sa malayo si Janelle. Nagtataka ito dahil may napapansin siya sa di kalayuan sa kanila na may nakasilip na babae. Kaya pagkatapos nilang gumawa ng tent, agad niya itong pinuntahan kung saan niya napansin ang babae. Ngunit nagtaka ito na nawala bigla. Bumalik na lang si Janelle sa mga kasamahan niya. Pagdating niya, nagtanong si Cesar sa kanya. "Tol, saan ka ba galing? Bigla ka na lang nawala." Tanong ni Cesar. May tinignan lang, tol," sagot ni Janelle. Natawa si Cesar dahil nawerdohan ito sa kinikilos ni Janelle. Pagkatapos nilang mag-usap, naganda na sila ng kanilang hapunan. Habang kumakain sila, biglang may kumalabit kay Gerald na kanyang ikinagulat. Sinaway niya si Cesar na nasa tabi niya sa pag-aakala na kinalabit siya nito. Maya-maya pa si Mark nagulat din dahil may kumalabit din sa kanya, kaya nagsalita ito. "Tol, Gerald, umayos ka nga. Kumakain tayo, panay ka pangalabit dyan," saad ni Mark. "Ha? Anong sabi mo, Mark? Ako nga itong panay kinalabit ni Cesar at saka ang layo ko sa'yo," sagot ni Gerald. Nagkatinginan silang apat dahil malayo nga si Gerald kay Mark. Nagkasagutan ng dalawa dahilan ng hindi nila pag-iimikan. Pagkatapos nilang kumain, kanya-kanya silang pasok sa tent at nagpapahinga na. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Gerald upang umihi. Pagkalabas niya ng tent, nakita niyang isang bata na may pakpak habang nagliliwanag malapit sa batis. Sumasayaw ito habang kinukumpas ang kanyang mga kamay. Natakot si Gerald kaya dahan-dahan itong pumasok sa kanyang tent. Sinilip ni Gerald ang kanyang nakita, ngunit nawala ito. Hinanap ng kanyang mga mata sa butas ngunit hindi na niya ito makita pa. Pagkatingin niya sa higaan, nakita niya ang bata na nakangiti sa kanya. Napasigaw ito bigla, kaya nagising ang tatlo at dahan-dahan siyang pinuntahan sa kanyang tent. Pagpasok ng tatlo, nadatnan nilang namumutla sa takot si Gerald, kaya napatanong si Janelle. "Tol, anong nangyari sa'yo? Bakit parang takot na takot ka?" Tanong ni Janelle. Ang bata. Ang bata. Nakita ko may pakpak," sagot ni Gerald habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Nag-aalala ang tatlo dahil sa sinabi ni Gerald, kaya pinakalma nila ito. Nang kumalma na si Gerald, kwento niya ang kanyang nakita. Hindi naman naniwala ang tatlo dahil alam nila na palabiro si Gerald. Aalis na sana ang tatlo pabalik sa kanilang tent. Ngunit nakiusap naman si Gerald na huwag siyang iwanan. Nagkatinginan silang tatlo at tumawa. Nainis naman si Gerald dahil hindi naniwala ang tatlo sa kanya. Dahil sa pamimilit niya, hindi bumalik ang tatlo sa kanilang mga tent. Doon na panatag ang loob ni Gerald. Kinaumagahan, maaga pang gumising si Janelle habang tulog na tulog pa ang tatlo. Lumabas si Janelle sa tent upang maghilamos sa umaagos na tubig na nagmula sa batis.
Habang naghihilamaw si Janelle, ramdam niyang dahan-dahang pagsinag ng araw. Nang iahon niya ang kanyang ulo sa pagyuyuko sa tubig, napatulala ito sa nasaksihan niyang pagbuo ng isang bahaghari na nagmula sa batis. Dali-dali siyang pumasok sa tent at kaagad niya itong kinunan ng litrato. Nang makunan niya ito, pinanood niya muna ang napakagandang bahaghari. Hanggang sa naaninag niya ang mga naglalakad na parang anino sa loob ng bahaghari. Kinikisap-kisap niya ang kanyang mga mata. Ngunit naging klaro ito sa paningin niya. Doon niya nakita ang kambing na 3 ang sungay at mga lambana, tikbalang, unggoy na puti at napakagandang babae at iba't ibang uri ng engkanto habang tumatawid ito sa bahaghari. Wow! Ano ang mga iyon? At ano sila? Tanong ni Janelle sa kanyang isipan. Sila ang mga engkanto na gustong lumabas, papunta sa daigdig ng mga tao. Biglang sagot ng isang ermitanyo. Ito pala ay si Lolo Uwing. Si Lolo Uwing ay isang ermitanyo na nakatara sa loob ng kagubatan. Siya din ang nakasalubong ng 4 kahapon habang naglalakad sila sa daan. Nabigla si Janelle sa sinabi ng ermitanyo. Nagulat din siya dahil bigla itong lumitaw sa tabi niya. Nakilala niya agad ang mukha ng ermitanyo. Kaya nagpakilala si Lolo Uwing sa kanya. Matagal na panahon nang nakatira si Lolo Uwing sa gubat. Palagi niyang binabanggit sa mga nagbibisita sa kagubatan na siya ang tagabantay ng kalikasan. Ngunit hindi siya pinapaniwalaan ng mga ito. Akala kasi ng mga dayo ay di hamak na isa lamang itong baliw. Dahil doon, karamihan ay hindi na pinapansin ang kanya mga sinasabi. Ngunit kakaiba si Janelle. Naramdaman niya na nagsasabi ng totoo si Lolo Uwing. Kaya kinausap niya ito at tinanong. Lolo, may tanong lang po ako. Ano yon? Bakit ko sila nakikita? Takang tanong ni Janelle. Dahil ikaw ay may dugong engkanto, iho. Sagot ng ermitanyo. Nagulat si Janelle sa sinabi ni Lolo Uwing. Nagtatanong pa sana muli si Janelle ngunit biglang nawala ito sa tabi niya. Nagtaka naman si Janelle dahil ang bilis ng pagkawala ng matanda. Hindi niya namalaya na gising na ang 3. Dilapitan siya ni Mark at tinanong kung ano ang ginagawa nito sa harapan ng batis. Taka kasi sina Mark, Gerald at Cesar na nagsasalitang mag-isa si Janelle. Kaya pagkalapit ni Mark sa kanya, tinanong siya agad. Tol, anong ginagawa mo dyan? Bakit mo kinakausap ang sarili mo? Tanong ni Mark. Si Lolo Uwing. Tas nanonood ako sa baghari. Ayan o. Sagot ni Janelle, sabay turo sa batis banda. Kumunot naman ang noo ni Mark dahil wala siyang nakitang baghari at Lolo Uwing na sinasabi ni Janelle. Kaya napatawan na lang si Mark. Nang lingunin ni Janelle ang baghari, wala na ito. Pinakita niya ang kuha niya sa kamera kay Mark. Ngunit pagkabukas niya sa kamera, ay batis lang ang nakunan at wala ang baghari. Napaisip si Janelle kung bakit wala ang baghari. Natawa na lang si Mark sa kanya at niyaya itong bumalik na ng tent para makapagkape na sila. Tahimik na sumunod si Janelle kay Mark na naguguluhan. Pagkarating nila sa tent, nadatnan nila na nagtitimpla na ng kape sina Cesar at Gerald. Kaya niyaya na sila ng mga ito. Mga tol, tara kape na tayo. Para makapag-ikot muli tayo, kailangan mahanap natin ang kambing na 3 ang sungay. Saad ni Cesar. Sige mga tol, ayusin ko muna ang camera ko. Sagot ni Janelle. Habang inaayos ni Janelle ang camera niya, biglang nakaramdam ito na parang may nakatingin sa kanila. Kaya pinakaramdaman lang ito ni Janelle. Nagtaka siya dahil palagi niyang nararamdaman na parang may nakasunod sa kanila. Ngunit hinahayaan niya lang ito. Dahil iniisip niya,
Baka mga kasamahan lang nila na naghahanap din ng kanilang mga task. Samantalang habang abala ang bawat grupo sa mga task nila, si Ginoong Santos naman ay palihim na pumunta sa isang masukal na gubat patungo sa isang kuweba. Doon ang lagusan papunta sa mundo ni Ginoong Santos. Isang engkantong itim na may dugong aswang na nagbabalat kayo bilang isang tao upang makapangbiktima ng mga inosenteng tao at gawing alay sa kanyang kaharian. Ginamit niya ang katungkulan sa isang paaralan upang makadala ito ng mga tao sa isang kagubatan at doon niya isa-isahing patayin. Nang makapasok na sa Ginoong Santos sa lagusan, doon niya pinanood ang mga estudyanteng naghahanap ng flag para sa kanilang mga task. At kung may mapapansin siyang nag-iisa at walang kasama, doon siya lumalabas upang kunin ito at dadalhin sa kuweba. Pagkatapos doon niya iaalay sa isang masamang diwata. Yan, mga hangal, isa-isahin ko kayo. Sigaw ni Ginoong Santos habang tumatawa. Habang nanonood si Ginoong Santos sa mga estudyante niya, napansin niya ang isang grupo na nagkawatak-watak, kaya isa-isa niya itong kinuha at inalay. Natuwa naman ang masamang diwata sa kanya. Samantala, sa kinalalagyan ni na Janelle at mga kaibigan niya, nagsimula silang maghanap ng kambing na 3 ang sungay. Buong maghapon nila itong hinanap, ngunit wala silang nakita. Kaya nagdesisyon silang 4 na magpahinga muna dahil papagabi na ito. Nilatag nila muli ang mga tent nila pagkatapos kumain sila at nagpahinga. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtulog, naalimpungatan si Janelle dahil may narinig itong sigaw ng isang babae. Dali-dali itong lumabas ng tent at hinanap ang sumisigaw. Hawak niyang flashlight habang pinailaw niya ito. Nakita niya ang isang kaklase nila na duguan ito habang humihingi ng tulong. Binabanggit niya ang pangalan ni Ginoong Santos bago ito mawala ng buhay sa harapan ni Janelle, kaya kaagad niyang tinawag ang mga kasama niya. Mga tol, gising kayo, bilisan ninyo. Sigaw ni Janelle. Bakit tol? Janelle, anong nangyari? Tanong ni Gerald na pupungas-pungas pa. Itinuro ni Janelle ang babaeng wala ng buhay, kaya nagulat ang 3 kung ano ang nangyari sa babae. Sinabi ni Janelle na bago malagutan ng hininga ang dalaga, pangalan ni Ginoong Santos ang binabanggit nito. Nagtaka naman ang 3. Dahil sa takot ang nararamdaman ni Janelle at mga kaibigan niya, nagdesisyon itong bumalik kay Ginoong Santos at ipaalam ang nangyari. Kaya dali-dali silang bumalik sa baba ng bundok. Pagkarating nila Janelle sa tent ni Ginoong Santos, hindi nila nakita ito. Kaya nagpanik silang 4 kung ano ang kanilang gagawin. Maya-maya, nakita nilang papalapit ang kanilang professor. Kaya nagkunwari itong nagtanong sa kanila. Oh, Janelle, bakit bumaba na ang grupo mo? Nakumpleto niyo na ba ang task ninyo? Tanong ni Ginoong Santos. Prof, ano kasi? Ang isa naming kaklase na babae, nasa ibang grupo, nandoon po sa tent namin. Tapos, patay na po. Saad ni Janelle. Nagkunwaring nagulat ang professor at sinabi niyang dalhin siya sa tent ng 4. Dinala naman ni na Janelle at na mga kaibigan niya ang professor. Pagkarating nila sa tent, nagulat si na Janelle na wala na doon ang bangkay ng kanilang kaklase. Doon na nagsalita sa Ginoong Santos sa kanila. Baka guni-guni niyo lang iyon dahil natakot kayo dito. Saad ni Ginoong Santos. Prof, totoong sinasabi namin, dito lang yun kanina. Saad ni Janelle. Tumawa na lang si Ginoong Santos at tumalikod sa kanila.
Nagbilin pa ito na mag-iingat silang apat. Baka maligaw sila sa kagubatan. Nagtingin na naman ang apat na magkakaibigan. Dahil kahit sila hindi magkapaniwala na nawala bigla ang bangkay sa tent nila. Napaisip si Janelle kung bakit ganun ang nangyari. Kaya tumayo ito at hinanap sa paligid nila. Ngunit bigo siya sa kakahanap dahil wala nga itong nakita. Mga tol, may mali eh. Pareho natin nakita ang babae, di ba? Bakit nawala bigla? Sabi ni Janelle. Duda ako tol kay Ginoong Santos. Di ba pagdating natin sa baba wala siya sa tent, tapos maya-maya dumating siya. Kanina pa nakita ko ang kwelyo niya, may bahid na pula. Saad ni Cesar. Pagkatapos nilang mag-usap, agad nilang binitbit ang kanilang mga gamit. Umalis sa gilid ng batis upang tapusin ang kanilang task. Habang naglalakad sila, napansin ni Gerald ang isang flag na kulay karen na nakasabit sa isang puno. Kinuha agad nila ito. Nakasulat doon ang hayop na ang katawan ay kabayo at ang ulo ay parang tao na may sungay. Doon nagtaka si Janelle dahil kakaiba mga hayop ang pinapahanap ng kanilang profesor. Kaya nagsalita ito sa kanyang mga kaibigan. Mga tol, hindi niyo ba napapansin na ang mga pinapahanap sa atin ni Prof? Parang kakaibang hayop? Tanong ni Janelle. Oo nga tol eh. Napansin ko na yan. Noon pa sa unggoy na puti nung hinabol tayo. Para mga aswang yun. Pulang-pula ang mga mata. Sagot ni Gerald. Magmula noon, nagduda na ang apat sa pinapagawa sa kanila na Ginoong Santos. Nagdesisyon ang apat na silipin nila ang profesor. Hindi nila alam na narinig sila nito habang nagpaplano na sila. Pagkatapos nilang mag-usap, niyaya na sila ni Janelle na hanapin ang kabayo na may mukha ng tao na may sungay. Natawa na lang si Gerald at nagsabi sa tatlo na baka mga engkanto ang pinapahanap ng kanilang profesor. Ako mga tol, mga engkanto ang pinapahanap ni Prof sa atin ah. Saad ni Gerald na tumatawa habang kinakamot ang ulo niya. Sana nga mga tol hindi. Pero baka nga totoo ang sabi mo, Gerald. Sagot ni Janelle. Habang naglalakad sila sa masungkal na daan, may narinig silang parang naghihingalo na boses. Kaya hinanap nila ito. Sa hindi kalayuan, nakita nila ang isa pa nilang kaklase na marami itong kalmot at nagdudurugo ang buong katawan. Tinanong nila ito, ngunit hindi na nakasagot pa dahil pagdating sa kanila, agad itong natumba at nawalan na ito ng malay. Nataranta naman silang apat, ngunit hindi na nila ito pinaalam sa kanilang profesor. Habang nasa harap sila ng bangkay ng kaklase nila, napagdesisyon na nila itong takpan ng mga dahon bago ito iwanan. Nagpatuloy lang sila sa paglalakad at napadpad sila sa isang napakagandang batis sa loob ng kagubatan. Namanga sila at napansin nilang isang baghari. Habang nakatulala silang apat, napansin nila ang loob ng baghari na may magandang babae. Nakatingin ito sa kanila at kinakawayan sila. Para silang hinihigop ng hangin, papalapit sa baghari. Nang nasa malapit na sila, nagulat sila dahil nakapasok at nasa harapan na nila ang babaeng maganda. Nagsalita ito. Tinuro niya si Janelle. Ikaw, anak ng engkanto. Puntahan mo ang dulo ng baghari at doon mo makita ang mutya nito. Tanging ikaw lang ang makakakuha nito dahil isa kang engkanto. Saad ng magandang babae. Hindi ko po kayo maintindihan. Tao po ako. Sagot ni Janelle. Dahil hindi makapaniwala si Janelle at ang mga kaibigan niya, kwento ng babaeng maganda sa kanya kung sino siya. Pinakita niya rin ito kung paano siya napadpad sa mundo ng mga tao. Hindi siya naniniwala na makita niya sa isang bilog na kapangyarihan ng babae ang nangyari sa ama niya habang dala-dala siya nito galing sa isang kuweba sa loob ng isang kagubatan.
Nakita niya rin ang isang babaeng nakipag-usap sa ama niya habang yakap-yakap siya bago siya ibinigay sa ama niyang si Jaime. Pagkatapos maipakita ng babae sa kanya, kinausap siyang muli tungkol sa isang engkantong aswang na naninirahan sa mundo ng mga tao upang maghasik ng lagim. Doon pinakita niya ang mukha ng isang engkanto, isang mahabang tenga na may mahabang pangil. Maputi ang buong katawan at luwa ang mga mata. Pinakita din ng babae kung ano ang mukha nito sa mundo ng mga tao. Doon nagulat silang apat dahil si Ginoong Santos ang nakita nila. Doon nagsalita si Cesar sa kanila. Tama ang hinala ko mga tol, na si Ginoong Santos ang pumatay nga sa mga kaklase natin, saad ni Cesar. Ano pa ang hinihintay natin? Tara na. Samahan niyo kung kunin ang mutya ng bagahari sa dulo, sagot ni Janelle. Nagpasalamat ang babae sa kanila dahil porsigido si Janelle na makuha ang mutya ng bagahari. Pinaalalahanan nito ng babae na mag-ingat. Kailangang sundin niya kung ano ang nasa isipan at nasa puso niya dahil ang mutya ay nahalo ito sa iba't ibang uri ng diamante sa dulo ng bagahari. At bawal silang masilaw sa mga ito dahil kamatayan ang kapalit. Pagkatapos mapaalala ng babae, kaagad itong nawala sa harapan nilang apat. Pinunta naman nila kaagad ang dulo ng bagahari. Pagkarating nila sa dulo, lumuwa ang mga mata nila sa mga nakikitang nagagandahang diamante. Wow! Ang dami! Saad ni Mark. Mga tol, ingat kayo sa mga yan, sabi ng babae. Kamatayan ang kapalit ang bawat diamante, paalala ni Janelle. Habang hinahanap ni Janelle ang mutya, hindi niya napansin na kumuha ng isang diamante si Mark at pasimpleng itinago sa bulsa ng bag. Nang mapansin ni Janelle na may parang kakaibang kislap na diamante, agad niya itong nilapitan. Damputin na sana ni Janelle ang nakita niya nang biglang may lumabas na napakalaking ahas sa tabi niya. Kaya hindi niya nahawakan ang nakita niya na akala niya yun ang mutya. Natumba si Janelle sa kinatatayuan niya nang may nakapa siyang maliit na bato na parang paiba-iba ang kulay. Dahan-dahan niya itong iniangat at doon niya nakita ang kislap ng mutya na nagpapatunay na siya ang mutya ng bagahari. Hinawakang maigi ni Janelle at tatakbo na sana nang mapansin niya na nakalayo na sina Gerald at Cesar. Ngunit si Mark ay napupulutan na ng malaking ahas. Sumigaw si Cesar at Gerald kay Janelle na iwan na lang si Mark. Ngunit na naig ang damdamin ni Janelle na iligtas ang kaibigan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya sa mutya upang magamit niya ito. Bahala na. Saan na tama itong gagawin ko? Saad ni Janelle sa isipan niya. Tinignan niya ang mutya at binuka ang bibig niya. Sabay nilunok ito. Nakiramdam si Janelle hanggang sa nag-iba niya ang kanyang anyo. Naging makisig na tao at naramdaman niya ang enerhiya sa buong katawan nito. Sumiklab din ang kanyang mga mata tulad ng kulay ng bagahari. Kaagad niyang nilingon ang ahas habang malapit ng tuklawin ang kanyang kaibigan. Hinawakan niya sa buntot ang malaking ahas at dahan-dahan na binitawan si Mark. Nang nakawala na si Mark, agad na hinarap ni Janelle ang malaking ahas at binuka ang kamay na may lumalabas na napakalakas na hangin. Doon hinigop niya ang malaking ahas at biglang napasok ito sa butas ng kanyang kamay. Pagkatapos siyang talunin ang ahas, biglang nawala ng malay si Janelle at nagsisigaw si Gerald patakbo sa kinaroroonan ni Janelle. Tol! Tol! Gising! Gising! Sigaw ni Gerald. Kaagad namang nagising si Janelle na nanghihina ito. Sinaklolohan din ni Cesar si Mark na nanghihina sa pagkakasakal ng ahas sa kanya. Doon nasiyahan sila dahil pareho silang ligtas sa kapahamakan. Nang bumalik na ang lakas ni Janelle at Mark, kaagad silang lumabas sa bagahari. Dahan-dahan din nitong nawala at agad nagpakita ang magandang babae sa kanila. Janelle,
Ingatan mo ang mutya ng baghari na nasa katawan mo. Yan ang makakaligtas sa inyo sa kamay ng isang masamang engkanto na aswang. Iligtas mo ang mga kasamahan mo at ang mga mabubuting engkanto na pinapatay niya. Saad ng magandang babae. Opo, aasahan niyo po. Iingatan ko po ito at gagamitin ko po ito sa tama, Sagot ni Janelle. Pagkatapos nilang mag-usap, nawala ang magandang babae. Nagpasya naman sina Janelle na hindi nahanapin ang pinagawa sa kanila ng kanilang profesor. Binalikan nila kung saan ang kanilang profesor, ngunit wala ito sa tent. Agad nilang hinanap ito. Pinasok nila ang kagubatan at doon nakita nilang ibang grupo na wala ng mga buhay. Nilapitan ni Janelle ang mga bangkay at napaiyak ito sa awa dahil sa sinapit ng kanyang mga kaklase. Hanggang sa naglakad-lakad pa sila upang mahanap pa ang ibang kaklase. Doon napadpad silang apat sa isang kuweba kung saan nandoon nakakulong ang mga kaklase nila at ang ibang wala na itong buhay dahil sa kagagawa ng kanilang profesor. Mga tol, pakawalan natin sila. Dali. Utos ni Janelle. Sige tol, bilisan natin. Baka mahuli tayo ng impacto na yon. Saad ni Gerald. Habang pinapakawalan nila ang mga kaklase nila, dumating din ang kanilang profesor na napakasimple habang nakapamulsa ito. Nakangiti sa kanila at nagsalita. Wow, ang galing ng mga estudyante ko. Ang tatalino ninyo. Saad ni Ginoong Santos. Walang hiya kang halimaw ka. Ikaw ang pumatay sa mga kaklase namin. Sigaw ni Janelle sa galit. Napahalakak naman ang profesor dahil akala niya ay masisindak niya si Janelle. Agad nagpalit ng anyo ang profesor. Halos napatakbo ang ibang mag-aaral dahil sa takot. Ngunit nananatili ang apat sa harapan ng engkantong aswang. Hinarap ng apat, ngunit bawat atake ng tatlo, sila din ang tumitilapon sa malayo. Ginamit ni Janelle ang kapangyarihan ng mutya. Nagulat ang profesor ngunit hindi ito nagpatinag kay Janelle. Pinahaba niya ang mga pangil at mga kuko. Sabay hataw ng kalmot sa binata. Dahil magaling si Janelle makipaglaban, hindi ito natamaan ng mga patutsada ng engkantong aswang. Agad gumante si Janelle sa halimaw. Sapul sa muka at natumba ito. Nanggagalaiti naman sa galit ngunit babangon pa sana ito. Agad namang hinataw ni Janelle ng isa pang suntok. Nakailag ang halimaw at napatalon ito malapit sa tatlo niyang kaibigan. Agad nitong kinuha si Gerald at tumakbo. Napasigaw naman sa galit si Janelle. Iniisip niya na baka mapahamak ang kaibigan niya. Agad nila itong suntan kung saan dalhin ng engkantong aswang si Gerald. Ngunit nawala ito bigla sa kanilang paningin. Mga tol, hindi ako papayag na may mawala isa sa atin. Humanda sa akin ang halimaw na yon. Sambit ni Janelle. Tol, tara na, hanapin natin sila. Baka ano pa ang magawa ng halimaw na yon kay Gerald? Saad ni Cesar. Kagad lumakad ang tatlo at hinalugog nila ang kagubatan. Ngunit hindi nila ito nakita kung saan nakatago ang engkantong aswang. Naisip ni Janelle na isang engkanto si Ginoong Santos, kaya niyaya niya ang dalawa na bumalik sa batis upang abangan ang baghari na lalabas. Nagtaka naman ang dalawa ngunit sumunod na lang sila kay Janelle. Pagkarating sa batis, inabangan nila ito hanggang madaling araw. Pagsikat ng araw, lumabas ang napakagandang kulay ng baghari. Agad niyang niyaya ang dalawa na papasok hanggang sa nakatawid sila sa mundo ng mga engkanto. Doon nila hinanap ang masamang engkanto. Pagkarating nila doon, halos wala silang nakita na engkanto. At sobrang gulo na parang galing sa digmaan ito. Sa di kalayuan, nakita ni Janelle ang isang lambana na maliit na nakatago sa gilid ng puno. Takot na takot ito, kaya nilapitan niya at tinanong. Kaibigan, ano ang nangyari sa mundo nyo? Huwag kang matakot, mabuting tao kami. Saad ni Janelle. Sinalakay kami ng mga engkantong aswang
At ang reyna namin, kinuha niya, kasamang tao na dala-dala niya. Sagot ng lambana. Nakumpirma nila na nandoon ang engkantong aswang. Kaya nagpaturo sila sa lambana kung saan makikita ang engkantong aswang. Sinamahan sila ng lambana kung saan ang kaharian nito. Nang makarating sila, agad pinasok ni Janelle ang lungga ni Ginoong Santos. Adong nakita niya na nakatali si Gerald kasama ang isang engkantong maganda. Nagkatinginan sila dahil pamilyar ang mukha ni Janelle sa engkantong babae. Ganon din ang engkantong babae. Nararamdaman niya na may lukso ng dugo sa kanilang dalawa. Ikaw ba ang aking ina? Tanong ni Janelle. Ikaw nga, aking anak. Ako ito. Sagot ng engkantong babae. Napatakbo si Janelle sa kanyang ina at kinalagan niya ito ng tali. Niyakap niya ito ng sobrang higpit. Napaiyak naman ang engkantong babae dahil nayakap niya muli ang kanyang anak. Kaagad kinalagan ni na Cesar at Mark sa Gerald nang biglang sinugod sila ng engkantong aswang. Hindi nakapaganda si Janelle, agad nandadaplisan ito sa baraso. Tumayo ang engkantong babae at si Janelle. Hinarap nila ito hanggang sa nawala ito bigla sa dami ng usok sa paligid nila. Biglang dumami ang mga naging kamukha ng engkantong aswang at nakipaglaban ito sa kanilang 5. Naalala ni Janelle ang saad ng babae. Napakaramdaman niya ng mabuti kung ano ang nasa kanyang puso at isipan. Kaya pumikit si Janelle at hinanap niya sa isipan niya kung saan ang totoong kalaban. Nakita niya na nasa likod ng kanyang ina at sasaksakin na sana ng engkantong aswang ang ina. Ngunit hinarang ni Janelle ang kanyang katawan. Sabay buka ng kanyang palad at hinarap sa engkantong aswang. Dang-dang hinigop ng kanyang kamay ang masamang engkanto. Hindi na ito nakawala pa kahit anong pilit nitong makawala. Ilang oras ang nakalipas. Nahigop na ito ng tuluyan ang kapangyarihan ng mutya sa palad ni Janelle. Kaagad namang natumba ang binata at napasigaw ang kanyang ina. Anak! Anak ko! Sigaw ng engkantong babae. Janelle! Tol! Sabay sigaw ng 3 kaibigan niya. Habang nakadapa si Janelle, sumuka ito ng sumuka hanggang sa lumabas ang mutya ng bahagahari. Lumiwanag ito ng iba't ibang kulay at binalot ang buong katawan ni Janelle. Umiikot ito sa ere at dahan-dahang bumaba ang katawan ni Janelle na para bang nakatulog lang ito. Nagulat ang mga kaibigan niya dahil wala nang sugat si Janelle. Kaagad silang lumapit dito at niyugyug ito. Napabanat ng kamay si Janelle na para bang bagong gising. Mga tol, anong nangyari sa inyo? Bakit ganyan ang mga mukha ninyo? Takang tanong ni Janelle. Ala tol, naamisya ka? Sagot ni Gerald. Paglingon ni Janelle sa likuran niya, nakita niya ang mukha ng babae. Nilapitan siya ng babae at niyakap ng napakahigpit. Hindi maalala ni Janelle ang nangyari, ngunit naramdam niya na ang pagmamahal ng isang ina. Kaya napatulo ang luha niya at hinarap ang babae. Kahit hindi kita maalala, ramdam ko na ikaw ang aking ina. Salamat at nagkita muli tayo, saad ni Janelle. Maraming salamat anak ko. Sa muli mong paglalakbay sa mundo natin, mag-ingat kayo ng mga kaibigan mo. Mahal na mahal kita aking anak. Huling salita ng ina ni Janelle. Sa isang iglap lang, nagising silang 4 sa gilid ng batis. Doon inalala nilang 4 ang nangyari. Agad nagyakapan sila dahil pareho silang nakabalik ng ligtas at sabay-sabay na walang iwanan hanggang sa huli. Ang tunay na magkaibigan kahit nasa bingit pa ng kamatayan, karamay mo sila hanggang sa huli. Wakas.